I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. Ayun, isang mapagpaalang araw po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. So yun po, no? Ay, grabe ang init talaga ng panahon mga kabisnes. At kakauwi lang po namin galing sa KB House. Grabe mga kabisnes. Sobrang saya ng araw na to mga kabisnes naming minamahal. Grabe. Abangan nyo yun mga kabisnes sa KBO. At syempre sa vlog namin, abangan nyo yung mga ganap. Marami na naman dyang tulo-laway. Tulo-laway na yarn. Ayun na nga, no? Bago ko simulan ang lahat ng mga kabisnes, gusto ko lang i-ano sa inyo. Ko, hinahin na cellphone. Gusto ko lang mag-ano sa inyo mga kabisnes. So, pasintabi muna. Kasi itong una kong babanggitin ay patungkol po kasi ito sa let's say, ano mga kabisnes, patungkol to sa depression, no? Pasintabi po sa mga kababayan natin dyan na may sakit na depression, hindi ko po kayo minimenos or parang pinagtatawanan ha. Pasintabi ko lang sa inyo. Pero, ito kasing gagawin kong vlog na to, itong pagsaano ko ngayon is, pagbibigay daan natin, no mga kabisnes, pagbibigay daan natin, lalong-lalo na sa taong, alam niyo yun, parang ginagawa niya lang biro yung sakit na depression. Depression is not a joke, okay? It's not a joke. So, ang taong to kasi, itong si Inday Okray, no? Parang ano alam mo yung utak niyang hindi mo maintindihan mga kabisnes? Alam ko, may ano siya, may saltik siya. Pero di ko in-expect na mas malala pa pala siya sa lahat ng malala. Imagine niyo yun, di ba? So, ito, no? Pakinggan yung maigi mga kabisnes. Ito lang naman yung clip na nakuha ko. Na clip na nakuha ko. Pagbibigay daan sa mga tao pong ginagawang joke ang depression. Katulad ng taong to. Grabe mga kabisnes. Sobra-sobra na. Hindi na kayang... Char lang. Pakinggan yung maigi mga kabisnes, ha? Babasahin tayo. Aaminin ko sa inyo lahat guys, no? Ako hindi ko tinago sa inyo na may depression ako. Sa lahat po ng may depression, nananawagan po ako. Di ba? Nananawagan pa siya daw sa lahat ng may depression. Kasi meron daw siya, di daw niya itinago na may depression siya. So, kaya pala, nung time na, mga kabisnes, nung time na, let's say, wait lang ha. Nung time na umuwi siya dito sa Pilipinas, umiyak-iyak siya sa mga pulis. Uminom-inom pa siya ng gamot. May tinitake daw siyang gamot for her depression. So yun pala ay pawang mga kasinungalingan. Drama-dramahan. Acting-actingan niya. We don't know mga kabisnes kung ano bang pinagdadaanan niya or whatsoever na pinagdaanan niya sa buhay niya. Wala tayong paki doon. Pero yung gawin niyang biro, yung ginawa niyang tanga. Shoutout sa mga pulis, no? Tanga. Ginawa niyang katanga-tanga. Yung mga pulis, yung mga viewers niyang oto-oto. Diba? Kasi marami sa mga comment section ko nung nakaraan. Dati 3 months ago, hindi naniniwalang may depression siya. Pinagtawanan lang siya. Yun pala kasi, her depression is just a joke. It's just a prank. Pakinggan nyo ito mga kabisnes. A few moments later. At saka, linisin ko lang, no? Natatawa ako. Wala akong depression. Ang dala kong letter na sinabi kong from the doctor is letter from my husband. Diba? Coming from her mouth, from her own mouth. Grabe no mga kabisnes. Alam ko na reactionan ko na to ng nakaraan pero
Alam niyo yun, hinanap ko lang din kasi just to, alam din na may file talaga ako, papasuyo ako pang din. Para lang din may file ako baga, mga ka-business. Wait lang po mga ka-business. Paano ako ng tubig kay Bay? Para lang din may file ako. Hinanap ko yung kasi yung una kasi naming sagutan is may na ako doon, may record na ako doon. Hinanap ko talaga yun kasi in case nga na magkakaso-kaso kami, kasi nga sabi nga niya, di ba? Magkikita tayo sa tamang panahon, sa tamang lugar. Tapos ang pinangaano niya is her depression, no? Ngayon, di ba? So sa lahat ng mga viewers niyang tanga-tanga, ay, sige, ituloy niyo yung pagiging tanga niyo. At dun sa sinasabi niyang sponsors nila, ituloy niyo yung pagiging tanga niyo. Obviously, yung mga taong yan, na katulad ni Okray, ay na yan, may pinagdadaanan yan sa buhay. Hindi lang natin alam kung pero hayaan natin siya sa ganon. She's so happy with that. Koy, cellphone! She's so happy with that. She's so happy with that. Hayaan natin siya sa ganon mga ka-business. So, dito tayo sa mga ka-business, no? Screenshots. Kasi, shout out pala bago ang lahat. Shout out po pala kay Ma'am Miriam Kitorio ng USA. Sabi niya, we love you by Papaya, Junjun and Kuy Kuy. Sana makita ko kayong lahat ng personal someday. Pa-shoutout naman dyan. Kamusta kay la Mr. and Mrs. Ka-Business, family Ka-Business and Kagwangs, family and Ems. Love, love, love. Watching from USA. Ayan Rick Aningat. Baka gusto nyo na namang yan, gapangin. My full name. Beke lang naman. Diba? Mahilig ka sa ganyan, Rick Aningat. Gapang, gapang. Gapang, gapang. Yeah, char. Gapang pa more. So, eto mga ka-business, alam ko matagal na to. This is, itong niya to, itong comment niya na to is matagal na talaga to. Ito yung time na nagsimula siyang magalit sa ka-business, itong si Okray. Ito yung time na pagsuyo ako ng tubig ko. Dali. Akin na muna, pasuyo niyan. Kasi nauuhaw talaga ako sa litang po mga ka-business. Kanina pa kasi ako nauuhaw eh. Share kami ni Papa sa water. Ito kasing si ayun nga, diba? Nagkwento ko na. Ito yung time mga ka-business na magkabati na si ka-business, Mr. Ka-business, Mrs. Ka-business, at saka si Kuya Buddy. Naging okay. Pagkatapos ng pangyayaring yun, eto na yun mga ka-business. Nag-live na siya, nagpaparinig na siya. Tapos ang sabi niya, talaga ba? Talaga lang. Kung meron man dapat magsisi, sa lahat, ako yun. Kasi nagkaroon ako ng kaaway dahil sa pagdidepensa namin sa kanila. Nagkaroon ka ng kaaway. Alam mo, sa totoo lang, no, Okray, hindi ka magkakaroon ng kaaway kung yung reaction mo is gawin mong nasa puso. Ang ginagawa mo kasing reaction dati pa is parang binabastos mo yung mga Walang ganong utos si ka-business sa inyo. Alam yan ng mga co-reactors mo. Nagbababa lang si ka-business ng mensahe na pwede nyo na reactionan si ganyan, si ganito, ganyan. Yun, reactionan nyo na. Pero never nagsalita si ka-business na ganito ang gawin yung reaction. Ganito ang tirada nyo ng paggawa ng reaction nyo para kanino, ganyan, ganyan. It's your choice, Okray. It's your choice. Diba? Sabi mo nga, may utak ka. Hindi ka nagpapabayad, hindi ka nagpapaano, di ba? Hindi ka nagpapadikta. Yun yung sinasabi mo. So, why blaming ka-business? Why blaming ka-business? Why blaming ka-business na marami kang kaaway? Unang-una pa lang, mukha mo pa lang, ugali mo pa lang, talagang magkakaroon ka ng maraming kaaway. Di ba? Sa pag-uugali mo yan, imaginein mo yung mga ka-business, ayaw kang panuurin. Reactors ka, pero ayaw na ayaw kang panuurin ng mga ka-business. Kasi nasasamaan talaga sila sa pag-uugali mo. I don't know why. It's not my hindi ko yun hindi sa akin galing yan, kundi sa mga ka-business na pero sinubscribe ka lang nila dahil nga sa bilang respeto kay ka-business, sinubscribe ka nila. Kaya lang, ganun pala. Kahit marami kang subscribers, sinubscribe ka nga nila, hindi ka naman nila pinapanood. Diba? Kawawa naman yun. Sana all. Tapos sabi niya,
Imbis na sa kanila ang basher na katulad mo, sa amin na pupunta. Oh, talaga ba? Talaga ba? Kung tutuusin, yung sinasabi mong basher na, sa pagdi-deliver mo kasi yan ng pananalita mo, pagdi-deliver mo yan ng, words mo, against those people na nire-reactionan mo. Uy, bakit si Sir Anime? Hindi naman siya ganun. Wala namang mga basher si Sir Anime na katulad mo. Diba? Hindi naman napupuno si Sir Anime ng bashers. Yung ibang reactors, sila Boss Taong Gala. Ikaw lang, nagbubukod tangi ka, nagbubukod tangi ang iyong kagalingan. Kaya ayan tuloy, ang dami mong bashers. Sana daming bashers. Tapos ipapasa pa sa ka-business. Ikasalanan mo naman yon. Tsaka, sino ba ang nagpasok sa'yo bilang hindi ba't ikaw ang lagi nagpipresenta? Huwag mo nga kaming gawing tanga. Diba? Nalala mo, sa live ni ka-business dati, nababasa ko palagi, binubulungan ko pa nga sa atin, ate, gusto reactor nitong si MK Inday Okray daw. Oh, kasalanan namin yon, kasalanan nyo na ka-business. Ikaw yung gusto maging reactors, tanga ka ba? Ub mo, girl. Ub. Charot lang. Tapos sabi niya, oo, tama ka. Buti nga wala na ako doon. Dahil dati hindi naman ako reactor, kundi naging sponsor din nila. Yung binigay mo 500? Kasi mga ka-business, unang punta niya sa KB House, unang punta niya sa KB House is nagbigay siya ng tag for 500 sa mga, ewan ko kung sino nabigyan niya noon, I don't care. Tapos, parang pinagtawanan pa nila. Totoo naman, di ba, sinungaling si Okray. Mostly kasi sa hindi naman sa nag-aantay kami na bigyan, Nag-promise kasi siya noon. Mga kabisnes, alam niyo yon, promises are really made to be broken. Charming. Hindi, ang sa amin lang. Ganito sasabihin niya. Sponsor daw muna siya. So, isinusumbat mo pala yung mga naitulong mo, na ibigay mo. Diba? O di sana hindi ka na lang naging reactors. Ikaw naman, wala namang nagsabi sa'yo na, Ma'am MK, mag-reactors ka, mag-ano ka. Wala naman na. It's your choice, girl. It's your choice, not ours. It is your choice. Diba? Parang tanga lang, diba? Ikaw ang pumasok-pasok sa KB bilang reactors, tapos ikaw yung magkakaganyan, manggagalaiti ka na buti pa, naging ka na lang, naging, ano ba yan? Sana hindi ka na lang naging reactor, kundi naging sponsor. Oh, diba, mga kabis? It's really nonsense, girl. You're talking so nonsense. Char lang. Tapos sabi niya, bulag at bingi ka lang sa katotohanan. Bantayan mo sila ng 24/7. Ikaw na nagsabi, bantayan mo sila ng 24/7. Ikaw, binantayan mo ba kami ng 24/7? Nakasama mo ba kami sa loob ng isang linggo? 24 hours, 7 days. Nakasama mo ba kami? May nalala ako. Sino nga ba yung inutusan mo? Huwag na nga lang. Diba? Okay? Baka kakala mo, hindi namin alam yun. Diba? Baka pagsabi ka, para namang nandun ka. Ilang oras ka lang naman nandoon, nakasama kami. Tapos ang pinapakita mo sa amin, puro kayabangan. Puro kala. Alam niyo yung mga ka-business chart. Ito, okay. Sana maging totoo ka sa sinasabi ko. Alam niyo ba mga ka-business? Yan siya? Di ba nga, galing siya sa Camp Karingal. Nung pumunta siya sa KB House, ewan ko lang kung pasisinungalingan to nila, lalo na lang pinsan niyang sinungaling din, Sabi ba naman niya, ay, alam niyo, Mrs. Ka-business, alam niyo, may nakilala akong dun. Ay, yung police na ang pogi. Sabi niya, pogi, grabe, kinikilig talaga ako. Tinanong ko yung pangalan, sabi niya. May asawa kang tao, kinikilig ka sa ibang lalaki. Diba? Sabi ka. Tapos kung makaano ka sa akin na parang ang linis-linis mo, i-deny mo. Deny to the max ka na naman. Yun naman ang totoo. Pakilig-kilig ka pa dun sa pulis na pogi. O, diba? Kung may asawa ka, hindi ka na dapat pakiligin sa ibang lalaki. Gaga. Diba, mga ka-business? Napaka T-A-N-G-A.
Tapos kung makabintang, kung makaano sa amin, parang ang linis-linis niya. Che! Pangit mo, girl. Char lang. Hindi, ano lang yan, mga ka-business. Joke lang. Pero totoo po yun, Joke lang yan pag ano ko, pagsasalita ko ng ganyan. Pero totoo po yung sinasabi ko na kinilig talaga siya dun sa pulis. Sa Camp Karingal. Camp Karingal ba yun? Not so. Di ako sure. Basta Camp Karingal or Camp Krame. Hindi ko lang sure. Basta, yun. Kinilig-kilig ang ang okray. Ang tanda-tanda na, marunong pa palang kiligin yung matandang matandang kulubot na yan. Tingnan niyo ako, matanda naman ako mga ka-business. Nasa 36 na ako, pero wala pa naman ako kulubot. Di naman not so visible yung kulubot ko. Alam niyo kung bakit? I'm not using anything, Ito lang, Yung mga bigay lang ng mga sponsors ng mga lotion. Galing sa ibang bansa. Ate Lu, shoutout dito. At may incoming kami. May inggit na naman yan sila. Tutulo na naman laway nila. Char lang. Bantayan mo sila ng 24/7. Bakit sila nakasuhan? Bakit nga ba kami nakasuhan? Dahil sa kalokohan ni Rick Aningat. Siya na nga yung may kasalanan. Siya na nga yung nanira. Siya na nga yung ahas. Siya pa yung nagkaso. O yan, nung nangyari, kinain niya lang din yung kaso niya, di ba? Nagmukha lang din siyang TANGA, di ba? Imagine niyo yun. Nagkaso-kaso. Tapos, na-dismiss. Tapos, nag-motion. Tanga lang. Question pa talaga yung question pa yung korte sa naging ng korte, naging, desisyon ng korte, hindi matanggap sa sarili niya. Alam niyo kasi, alam ko rin kung bakit hindi mo matanggap sa sarili mo. Kasi, alam mo, sabi ng Sparky Diaz mo nang nagkinto nyo sinabi mo rin kaningat magre-rehas na ng maghihimas na ng rehas. Kasi ano pa yung mga sinasabi mo? Dami mo pang daktak diba rin kaningat? O nung nangyari. Nasaan yung sinasabi mo? Wala. Nga. Diba? Magkikita rin kami, ganyan. Ang dami mong dakdak. Rikaningat. Anong nangyari? Wala. Nga. Yung kaso mo. Kasi nga, hindi ino-honor ng, hindi naman kasi tanga ang Hindi naman kasi tanga ang korte. Diba? Nakagaya nyo. Kaso pa more. Katangahan pa more. O, diba? Tapos ngayon, magkaso-kaso kayo. Nandito ka na sa Pilipinas, diba? Okray? Kaso pa more. Ano ikakaso mo sa amin? Kami. Abangan. Ay! Tapos sabi niya, kung alam mo lang tama ang ginagawa nila sa likod ng camera at sa pagtatanggol namin, tandaan mo, kusa. Lahat ng ginawa namin mga reactors. Kusa naman talaga kasi kayo lang din naman ng kayo lang din ng kusang pumasok. At saka, don't tell me hindi ka kumita. Okay. Magpakatotoo ka, wag kang plastic na hindi ka kumita, tanga. 'Di ba? Magpakatotoo ka. Wag kang wag kang OA, wag kang sinungaling. Parang hindi ka kumita Tsaka isa pa, wag mong isisi kasi paulit-ulitin sa ka-business dahil walang namilit sa'yo, tanga. 'Di ba? Mga ka-business, pasensya na kung ganito man ako magsalita sa kanya. Yan naman na lagi niya sinasabi sa amin, mga tanga. Ano ba sabi niya sa mga viewers ng ka-business? Mga tanga kayo. Sa mga pumapasok sa live niya, sinasabi niya, tanga. O, di ba? E di, ibalik ko sa kanya para ramdam niya. Para ba, ramdam niya yung buga ng pag sinasabihang tanga. O, ano ngayon, Okray? Nga ka. Di ba? Ano yung sabi niya? Kung alam mong tama ang ginagawa nila sa likod ng camera, bakit? Kailangan ba 24/7 nakaano kami? Ano kami? Pinoy Big Brother? Para makita ng lahat 24/7 or kung ano yung ginagawa namin? Diba? Girl. Use your common sense. Use your mind paminsan-minsan. Yun kung meron ka nito. Kaso nga kasi, kapus ka sa ganito kapus ka neto, girl. Kapus ka neto, kaya kawawa ka, girl. Kasi, kaya nga, bilis mong nautok kay Rick Aningat, diba? Kawawa ka, girl. Tapos sabi niya, hindi kami bayad. Hindi ka naman talaga bayad. Bakit? Kung magre-reactors ka ba, kailangan bang humingi ka ng bayad? Kayo nga kumikita So, bakit kayo hihingi ng bayad? Hindi naman kayo sinabihan ni ka-business na, oy, ganyan, pumasok ka bilang reactors. Kayo ang nag-apply. Ikaw nag-apply bilang reactors.
Bakit mo sasabihin ako hindi kami bayad? Bakit? Kailangan ba may bayad pag nag-reactors? Pinopromote naman kayo. Bakit kailangan ba talaga yun? Ha? Okay? Ay nako, alam niyo minsan mga ka-business, alam niyo ba kung bakit ko rin ito ginagawa na magre-reaction? Wala eh, natutuwa ako sa kanya eh. Natutuwa ako sa ano niya, kabubuhan niya. Sorry for my word ah. Natutuwa ako sa katangahan niya talaga. Promise. Ano, nag-enjoy ako. Sensya ka na ako, Kraya. Sobrang enjoy kasi ako sa katangahan mo eh. Woo, grabe na this. Tapos sabi niya, manood ka hanggang dulo at tingnan natin ang magiging laban nila ni Aningat. Oh. Anong naging laban nila ni Aningat? Ha? Ngayon mo sabihin sa akin, Okray. Ngayon mo ipagbalaki sa akin yung sinasabi mo, tingnan natin hanggang kailan ang magiging laban nila ni Aningat. Tapos sabi pa niya, paano yan? Naisipan ko ng tumistigo. Paano yan? Pag naisipan ko naman tumistigo. Tumistigo ka, go! Tumistigo ka hanggat gusto mo. Sino maniniwala sa'yo? Imaginein mo, may sabi mo may depression. Pulis mismo, samahan ka pa ni ate. Samahan ka pa namin. Harapin natin yung pulis. Tingnan natin kung sinong mapapahiya. Sinong magiging nganga. Hanapin natin yung pulis. Ano sinabi mo doon? May depression ka? Oh. Diba? Sinong korte maniniwala sa'yo? Di obvious tanga ka na nagsisinungaling. Nganga ka. Okay ka talaga kahit kailan. Sa'yo okray. You are so funny, girl. You are so funny, girl. Wait lang. Hanap pa tayo. Sabi ni Rick Aningat, oh. Alam mo yung pilit pinakikitang mabait sila sa vlog sa harap ng camera. Pero pag wala sa harap ng camera, mga pag-uugali. Eto, ano to? Alam mo ba, Rick? Ibalik ko sa'yo. Alam mo ba yung pinapakita mo sa amin? Sa harap ng camera, sa lahat ng viewers ng ka-business? Kaplastikan mo. Oh, di ba? Kaplastikan mo. Totoo, di ba, Rick Aningat? Ganito lang tayo. Tambay lang tayo sa kalye. Kaplastikan mo. Imaginein mo yun. Ang ganda-ganda kunwari na pinapakita mo sa akin, pero kaplastikan lang pala. Diba? Mabait sa harap ng vlog? Bakit? Alam ng mga ka-business kung ano magpag-ugali namin. Tatawagin ba akong maldita kung alam nilang mabait ako sa harap ng camera? Gamitin mo to, Rick, paminsan-minsan. Akala ko pa naman nakapagtapos ka na pag-aaral mo. Gamitin mo rin kasi yung pinagtapusan mo. Nang hindi ka naman mukhang kapus-kapus yung utak mo. Char lang. Diba? Alam mo yun, yung ano lang siya, kunwari chill-chill lang siya. Alam mo yung kabaklaan talaga, hindi talaga may alis kay Rick Aningat tong pagiging bakla niya na sa comment section talaga siya nagngangaw-ngaw. Nagnangak-ngak. No? Tapos sabi niya, pero pag wala sa harap ng camera, mga pag-uugali daw. Rick, mapaharap man ng camera o wala, yan ang ugali namin. Ganito ugali namin. Mas malala pa nga yung asara namin ng mga EMS, mga kagwang sa asaran. Mas malala pa nga sa likod ng camera Buti nga sa harap ng camera, nagpipigil pa kami ng konti dyan. Paano pa yung asara namin sa likod ng camera? Para ka namang tanga, Rick. Para kang tanga. Para namang hindi mo nakikita. Alam ko na mga kabisnes. May naalala ko. Alam niyo yung nagpunta kaming bundok. Kaya pala yan siya nag-iisa dun sa likod. Kasi di ba nga sabi niya nagre-record siya. May mga record daw siya. Kaya pala siya yung parang mapag-isa sa likod ng van. Kami nandun, nag-uusap-usap kami sa nagkakatawanan, ganyan, sound trip, tapos siya nandun. Siyempre, may mga pinag-uusapan din ng ka-business na, alam mo yun, kasi kampante na rin kasi kami sa kanya nun Yun pala, nagre-recording mga ka-business. Grabe no, ang kapal ng pagmumukha no. Sinama-sama pa namin sa bundok, tapos naman pala, kakapalan pala ng mukha. Ew, Rick Aningat. Dito tayo sa mga ka-business kasi mas gusto ko tong etong what do you call this one?
Voice. Oh, Voice of the Philippines. Mabuhay. Kasi mas nakakatawa si Okray to eh. Yung, mas lalo niyang pinamumukhang tanga yung sarili niya. So, wait. Tapos sila pag pinaghinalaan sila, hindi pa nga sila pinaghihinalaan. Hindi naman minimension yung pangalan. Wala kang minimension na pangalan. Pero hindi kami tanga katulad ng mga viewers mo, no? Yan yung pagkakaiba namin sa viewers mo. Para klaro, yung viewers ng ka-business, wala naman kaming hindi naman kami ang mga viewers ang nagchat-chat sa amin, nagko-comment. Oo, may mga nagko-comment din na, uy, sagutin niyo yan sila, Okray, kasi ganyan, ganon. Tapos may mga nagme-message sa amin na, pinaparinggan na naman kayo, ganyan, ganon. Hindi kami, nanahimik na kami, kaya kami nanahimik kasi wala kaming pakialam dun eh. Ikaw lang naman kasi, comment ka sa live ni di na paghahalataan talagang kami pinaparinggan nyo. Tanga yarn. Diba? Katangahan mo naman kasi, Okray. Hindi kasi, yun yung pagkakaiba, no, ng viewers mo sa viewers namin. Ang viewers namin matatalino, marunong mag-isip. Yung viewers mo, nga. Mga Gcash warrior. Gcash warrior yan sila, mga ka-business. Gagalit kayo pag sinabihan kayong Gcash warrior kayo. Totoo naman. Mukha kayong Gcash. Gusto niyo bigyan kayong Gcash? Pero tigpipiso lang. Hindi naman ako mayaman katulad ni Okray na may mga sariling R. Pero umaasa lang naman pala sa Pakinggan natin ulit, mga ka-business. Ano na kayo dyan? Ganda utot-utot na kayo dyan. Mukha mo, utot. Nagganda-ganda ng chill ko dito sa Korea. Ganda-ganda doon ang chill niya. Pero tingnan nyo yung background niya, ang pangit. May Korea bang ganon? Ang ganda ng mga hotel sa Korea, ang ng hotel sa Korea, pero sa kanya, ang pangit. Yan ba may pira? Asan ang pira mo? Asan yung pinagmamalaki mong yaman mo? Kawawa ka naman talaga ay. Kawawang nila lang itong si Okray. Nag-feeling na, naku po, Doc Vincent. Parang awa nyo na. Tulungan nyo ang babaeng ito. Pero wala kaming gastos, Char. Tapos kayo, hindi nyo, intayin nyo kasi nagre-relax lang si Inday. Just wait. Just wait, yung mukha mo. Inaantay ka namin, ang tagal na namin inaantay yan. Alin, yung ikakaso mo sa amin. Girl, abangan mo ang magiging laban natin. Ano nga yung sabi ni Rick Aningat sa comment na kagabi sa live mo? Let's get ready to rumble. Or Rick, let's get ready to rumble, Rick Aningat. Hinahamon kita, Rick. Let's get ready to rumble. Abangan mo rin, Rick. Abangan mo. O, diba? Let's get ready to rumble. Sino naman kayang uuwing luhaan? Sino ang uuwing luhaan? Papunta sa kung saan ang luha ko na barara. Kawawang nila lang. Wait. Oh. Alam nyo kung anong kalaban ni Okray dito? Yung sarili niya. Okray versus Okray. Kalaban ang kanyang sarili. Oh my God. Alam nyo na yun. Hindi ko na kailangan pang magsalita kung ano yun. Pero yun na yun. Kinakalaban niya lang ang sarili niya. Ano tayo, Han? Ano tayo ng iba? Hintayin kita dito sa Korea. Ano daw? Hintayin kita. So, kung gusto mo na... Wait. Oh. Pero kung di ka na makatis, Emerson, kung gusto mo na talaga akong papatay. What? Go! Baliw ka ba? Sino ba nasabi sa'yo ipapapatay ka? Saan mo narinig yan? Sa utak mong Sa utak mong may depression? Baliw ka, girl? Nag-imagination ka? Imagination, hallucination, nag-hallucinate ka na ipapapatay ka? Nangyayari sa'yo? Alam niyo yung mga ka-business, isang malaking paninirang puri yan, no? Imagine niyo, pinagbabantaan niya yung sarili niya, tapos nanggagamit ng pangalan ni Kuya, Emerson Dino daw. Girl!
Kung gusto mong ipapatay yung sarili mo, bahala ka. Huwag kang mandamay ng iba. Huwag mong i-ano sa iba yung gusto mong plano. Kasi parang baka ikaw may plano. Baka lang naman ha. Ako, nagbaka lang ako. Hindi ako nagsasabi na plano niya yun. Kasi siya naman nagsabi mga ka-business. Narinig yun naman sa unang vlog ko nung nakaraan na ipapatimbre niya si ka-business. Sabi niya, ipatimbre niya si Emerson Dino. Bakit ikaw ipatimbre ko, Emerson Dino? O, diba? Sabi niya. So, baka siya ang may plano. Oh my God. Kakaloka. Tapos, ano mo kay ka-business? Girl! Nako, baka kailangan mo ng gamot, ano tawag dito? Mag-research ako, girl. Iano ko kung ano yung gamot for hallucination. An imagination that you have creation. Nababaliw. Sabi niya, sundan daw siya sa Korea. Pag mumukha mo yan, ikaw pag-aaksayahan ni kuya ng pera para ipapatay. Oh my God, sino ka ba? Artista ka? Girl, kapal naman ang mukha mo. Tsaka, bakit ka naman ipapapatay ni kuya? Nang dahil lang sa ganitong mga, ganitong issues, aabot sa patayan. Napaka-uwi mo naman, napaka-exaggerated mo naman, girl. Issues lang. Walang ganyang aabot pa sa patayan. Diyos me, marimar naman, girl. Hindi mo pa kilala si kuya, hindi pa nga yan nagsasalita, tahimik nga lang yan eh. Kami nga lang ang kami nga lang ang lumalaban kasi nga, sila kuya, ayaw nilang sakyan yung kabaliwan mo. Ayaw nilang bumaba sa level mo. Kami naman, hindi naman kami bumababa sa level mo. It's just that we're just having fun answering you. Kasi nakakatawa ka. 'Di ba? Lahat ng sinasabi mo is puro mga nonsense. So, total, ilang buwan nyo rin naman kami ginawang content, ang ka-business, ilang buwan nyo rin naman kaming binabastos, pinagtatawanan. So, why not gawin ko sa inyo? Why not gawin namin? 'Di ba? Para daman nyo yung buga. O, diba? O, ngayon, na sinagot namin kayo, o, diba? Biglang uwi ka dito sa Pilipinas, tapos kaso-kaso ka, dahil sinagot ka. Tinamaan ka. Kasi hindi nyo matanggap sa sarili nyo na mga tanga kayo. Clarissa, Rick Aningat, Inday Okray, tanga kayo. Nga kayo, hindi nyo matanggap. Kaya, umuwi. Sasabihin, sinong ginagawa mong tanga? Yung viewers mo na nasa Korea ka? Mukha mo. Hindi mo kasi kami maluloko. Girl. Malamig sa Korea, tapos sasabihin mo, mainit. Tanga yarn. Pinaghahalataan mo lang. Tapos sabi pa niya, ito yung pinapagkain namin dito sa Korea. Korean food ba yun? Tanga. Wait lang. So, yun. Balik tayo dito mga ka-business, no? Pinagbabantaan niya lang sarili niya, mga ka-business. So, magiging ko na ito is Korea. Okray versus Okray. Inday Okray, pinagbabantaan ang kanyang sarili. Di baliw. Sorry po. Tatawa lang ako sa kanya. Oh my God. Hintayin kita dito sa Korea. Magpasabi ka lang, ibibigay ko yung address ko sa'yo. Oh? Ano, Emerson? Oh. Yun ang gusto mo, di ba? At manakot ka para yung mga basher mo, yung mga supporter mo, yung mga viewers mo, supporter mo, dadayo sa amin. Sige nga mga ka-business, hinahamon kita, Okray, ha? Lagi na lang ako naghahamon sa'yo, wala ka namang nilalabas, para ka namang, napakaduwag-duwag mo naman, eh. Hinahamon kita nung una, tanggalin mo yung makeup mo, kolorete sa mukha mo, walang lipstick, Ako, tingnan mo, gabi na. Hindi pa ako hindi pa ako naghilamos, so, walang lipstick, walang makeup, walang bare face, ganyan. Hindi yung katulad mo na haharap, pero, marami pa rin naman sa mga, dito mga kabisnes, lalo pag nilalapit na yung mukha niya, kitang-kita yung mukha niya, di ba? Gang beses na kitang hinahamon, wala nga ka duwag ka lang, duwag. Di ba? Ngayon, hahamunin ulit kita.
Ipakita mo kung anong video na may ano si ka-business, may pagbabanta sa iyo, sa inyo. Sige nga. Hinahamon kita. Yung mga pagbabanta mo, pagbabanta di umano ni ka-business sa iyo. Hinahamon kitang i-ano mo. Huwag mo na ilabas sa social media. I-PM mo. I-ano mo sa amin kasi wala namang problema yun pagka ganon. I-PM mo kung totoong meron ka. Diba? Huwag kasing huwag pairalin yung pagiging tanga. Honestly, ikaw ang kawawa. Sarili mo lang pinapahamak mo, girl. Diba? Sarili mo lang. Banda kayo, kakasuhan kayo. Anong kaso? Dalian mo. Sino ba nagsabi sa'yo kakasuhan ka? Ikaw ngayon, sino ba yung nagsabi na magkikita tayo sa tamang lugar, sa tamang oras, sa tamang panahon? Hindi ba't ikaw? Ay, naku po. Ano ka ba? May amnesia ka na, girl? May amnesia ka na? Ano lang ang peg? Amnesia, girl? Diba? Ikaw ang nagsabi noon, hindi kami. Kami nananahimik. Sino ba ang na magkakaso? Sino bang nagsabi na magkikita tayo sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang ganyan? Hindi ba't ikaw? Hindi naman kami. Hindi naman si ka-business. Ang tanga-tanga talaga nito. Ay, di ba? Mga ka-business, ang ano niya, ang ub-ub niya, nakakaawa. Bigyan nyo nga ng kaunting utak yan, mga ka-business. Sa mga matatalino dyan, please po, give her some piece of a brain. Para naman kahit papaano is malagyan yung utak niya. Alam niyo yun, malamnan man lang ba? Kasi, kawawa man. Oy, luoy kay siya ay. Luoy kay siya mga ka-business dukay. Walay sulod yung utok na. Uy, sulod yun. Ang yung utok kay kuan. Brainless. Oh, brainless. Ito, brainless pa no? As in, luoy dyan siya. Naluoy ko sa iyang kahimtang. Dagan siya kwarta. Saan ka manin mo ng kwarta ni mo, girl? Kung wala kay utok. Di na ba dyan na makuan ay? Dili na ba dyan na mapalit ng utok? Hindi na bibili ang utak. No, mga ka-business. Luoy. Na, luoy good siya. Kasuhan mo na. Puro kadaldal. O ikaw, puro kadaldal. Diba? Ang tagal na yan 3 to 4 months ago na yung sinasabi mo magkikita tayo sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang oras. Ang tagal na. Ngayon, ang tagal na naantay ko. Char lang ha. Woo! Dapat yun na magkakaso, huwag kang magsalita. Puro kang kayabang sa mga supporter at viewers mo. Para kang ano, no? Para kang, hindi ka parang may something ka talaga sa utak. Kasi, imaginein mo yun, lahat ng sinasabi mo, galing sa'yo, tapos inaano mo sa ka-business. Samantalang ikaw naman ang nagsabi nun. So, why say it to ka-business? Ikaw yung nagsasabi nun, hindi naman kami. Diba? Na sa tamang panahon, sa tamang lugar, ganyan, ganyan. Ikaw yun, hindi kami, hindi si ka-business. Para naman tong ano, ay, para ka, ay, Ginoo ko. Hindi ko man maintindihan mga ka-business kung saan pinanggagalingan ng utak ng babaeng ere. Ano ka? Chitae at apang atao? Pero alakad, adami alalay? Ano pa kay alam mo? Kagwangs yan Inggit ka lang. Kasi ikaw, nagmamayabang ka. Di, nabanggit mo rin to Nagpunta ka sa ka-business house na nabanggit mo dun sa, nasabi mo, may mga may mga bodyguards ka. Nabanggit mo yan sa KB. So, ano yun, naiinggit ka? Naalala ko pa nga post ka pa nun na kailangan, sinong pwedeng maging driver? Tapos wala namang driver, wala namang sasakyan. Nag-grab lang naman. Puro kayabangan. Yabang lang ang alam mo, girl. Naalala ko si mga ka-business, no? Sabi niya may sasakyan daw siya. Gusto niya iwan sa isa sa mga kagwangs, ganyan. Tinanggihan siya ni kuya. Kasi maraming sasakyan ng ka-business. Ilan ba sasakyan ni ka-business? Diba? Lahat na yan sila marunong nang mag-drive. Pinagmamayabang. Yabang. Punong-puno ng kayabangan. Talaga as in. Tapos, may sasakyan daw siya. Ang tanong, nag-grab lang naman papunta sa ka-business. Asa na sasakyan mo? Pwede ka naman mag-hire anytime ng mga driver. Diba? Yun Wala ka kasing kamag-anak no?
Bakit nga ba walang kamag-anak na ano sa'yo, kundi yan Amelita Recreo lang ang natira sa mga kamag-anak mo? Okay? Bakit nga ba? Bakit nga ba mahal kita? Char lang. Oh, di ba? Yun ka? Yun ka. Yun ka ang ano na. Alam niyo ba mga kabisis, itong picture na to? Ang picture na to, ang kumuha nito ay walang iba kundi si Rick Aningat. Ito yung nag-ano kami. Ito yung pinagmamalaki niyang ang laki ng tulong niya. Ito yung pinagmamalaki niyang ang laki ng naitulong niya. Ang laki talaga ng naitulong niya. Tuloy natin ang mga kabisnes sa saglit lang. Si Inday Alakad Alabas? Alalay? Oh, alalay. Anong tawag mo dun kay Amelita Recreo dati? Hindi yun alalay? Umalis ka nga na may kasama ka. Woo! Nga. Amelita Recreo, di ba? Kasama mo? So, lakad ako, alalay. Mukha mo, walang alalay. Mukha ka kasing alalay. Kaya hindi ka lumalakad ng walang alalay. Charot. Di ba? No, kaya yun, sasabihin mo, lumalakad kang walang alalay pero may kasama ka. O, bakit hindi mo ipaano yung Amelita Recreo kung paano ka umiyak-iyak dun sa Camp Karingal? Kung paano ka dun nagsabi na may depression ka? Sige nga, kaya mo? Kaya mo, okay? Kaya mo? Ilabas mo. Kasi, kaya nga lang kasi, Gcash Warrior kasi, hindi talaga magsasalita yan. Sa'yo talaga yan papanig. Tapos sasabihin mo, magiging testigo mo yung Amelita Recreo. Tingin mo, i-honor yan ng ano, pinsan mo yan. Kami, kano-ano ba kami ni ka-business? Wala, tinutulungan lang. Pwede kaming magsalita or kung ano. Kasi hindi kami kadugo. Yan, kadugo mo Talagang sa'yo papanig yan. O, di ba? Huwag kang ob-ob, girl. Oh, ikaw dami alalay? Dami alalay. Inggit ka lang kasi si ka-business, maraming kagwangs. Si Mrs. Ka-business may mga ends. Ikaw, anong meron ka? Yung, ilan ba yung viewers mo? 36 viewers? Tapos, pag umabot ng 41, pinapalayas mo yung mga, alam mong, ewan ko, kung ano ba yung mga pumapasok din sa live mo. Di ba? Pinapalayas mo parang tanga lang. Pag alam niya may pumasok na ibang tao sa live niya, pinapalayas niya. Ayaw niya maging sikat. Di ba? Kinakain ko na yung yelo. No, kaya yun. Inggit ka lang. Alam mo kung ano kayong tatlo, punong-puno kayo ng insecurities sa katawan. Insecurities, tama. Punong-puno kayo ng insecurities, lalo na itong si Rick Aningat. Ay, nako. Punong-puno ng insecurities. Kasi, alam niyo yung mga ka-business, imagine, ilang taon na siyang nagva-vlog. Nauna pa siya sa mga kagwangs mag-vlog. Pero, hindi pa siya naka 20,000 subscribers. Kaya, punong-puno siya ng inggit, insecurities, na hindi niya, alam niyo yun, yung akala niya na porkit may mga nag-i-sponsor na sa kanya na yung mga sponsor naman niya is galing sa ka-business, alam mo yun, yung hindi niya siguro matanggap sa sarili niya na bakit ganun? Sa kabila ng ginagawa kong paninira sa ka-business, sa lahat ng ginagawa ko is hindi pa rin ako yung mayaman katulad kay ka-business. Siguro ganun yung nasa isip niya. Siguro lang naman mga ka-business, ito ano lang naman to sa akin. Pananaw. Pananaw. 'Di ba? Yun siguro nasa utak niya. Kaya hindi niya matanggap sa sarili niya na hanggang ngayon ganyan pa rin siya. Oh, 'di ba, Rick? Tama ako o may tama ka? Tuloy. Nilalayo niya yung camera niya kasi alam niyo yung pag malapit yung camera niya, makikita yung visible sa mukha niya yung kulubot. Lahat kami, binuli nyo na, bully na kami. Oh, sino bang nauna ng bully? 'Di ba? Unang-una, ha? Palala ko sa'yo kung anong pinagsasabi mo patungkol sa akin.
3 to 4 months ago na. Ano pinagsasabi mo sa akin nun? Yun ang bully o cry, hindi kami. Eh, kayo yung nagpapangalan sa amin eh. Tapos, hindi nyo maamin-amin sa sarili nyo na kami pinaparinggan nyo. Samantalang, obvious na obvious sa comment. Nagko-comment yung mga tao mo. Nagko-comment yung mga dami nyo. Diba? Tapos, sasabihin nyo, bullying-bully na kayo. Tanga! Kami nga ang inuna mong binuli eh. Ilong, sakang, red monkey, kung ano pang tawag nyo sa amin, balyena. O, diba? So, sinong nambubuli? Hindi ba't ikaw? Kung makapagtanga ka nga sa amin eh, diba? Binabalik ko lang sa'yo yung pagiging tanga. Binabalik ko lang sa'yo kung ano yung mga sinasabi mo at binabanggit sa amin. O ngayon, ramdam mo ng buga, diba? Ramdam mo na, diba? O, diba? Pagpatuloy nyo yan. Yes! Itutuloy talaga namin. Tutuloy namin, girl. Kasi kayo naman ang nauna eh. Hindi naman kami. Diba? O tapos ngayon, magagalaiti ka. Maghohormentado ka. Magagalit ka. Tapos sasabihin mo, kami ang galit. Patawa ka, girl. Diyan kayo magaling para lang magka-content. Nagkaka-content na kayo, kumikita na kayo, hindi nyo ipang charity. Oh, pakialam mo. No, pakialam mo. Wala kang pakialam kung mag-charity kami o hindi. Hindi naman kami mga kagwangs, hindi naman kami nag-ano eh. Hindi naman namin sinabi nung ginawa tong channel namin na mag-charity kami. Ano ba sabi namin, girl? Ha? Ano sabi namin? Magtutulong kami sa abot ang aming makakaya sa tamang panahon. Pag alam namin, kaya na namin. Hindi naman kami katulad mo na nagmamayabang na tulong dito, tulong doon, tas hindi naman tuloy-tuloy. Diba? Hindi kami katulad mo, girl. Huwag mo kami igaya sa'yo. Kaya wala kang pakialam kung anong gawin namin sa sahod namin dahil pinaghirapan namin yan. At hindi naman kami nakakalimot magpasalamat sa mga viewers namin. Diba? Yun lang yun. Common sense. It's none of your dumb business. Anong gagawin namin sa mga sahod namin, girl? Wala ka nang pakialam doon. Wala ka nang pakialam. So, mamaya mga ka-business. Yan, tuloy natin no, mga ka-business. Ay. Nag-ads pa eh, no? Nag-ads pa. Wait lang. 5 seconds. 3, 2, 1. Pasensya na, nag-ads kasi mga ka-business. So, tuloy natin. Di ba nakakatulong kami? Dahil binubuli nyo kami, kinokontent nyo kami? Oh, ba't hindi nyo ipang charity yun? Bakit? Sa tingin mo ba, yung revenue namin sa inyo is ganun kalaki? Tanga! Huwag kang ano, kasi hindi ka sikat eh. Hindi kayo sikat. Sinasagot lang namin kayo kasi katuwaan. Ano magagawa mo? Nag-enjoy kami. Imagine niyo, lumalabas yung mga katangahan nyo rito. Lumalabas yung mga... pinapakilala lang namin. Introducing. Enday Okray. The walang utak girl. Introducing Rick Aningat. The bading. Clarissa Damanga. Manggagamit. Diba? Ayaw mo nun? Pinopromote nga namin yung channel mo eh. Para naman makilala ka kasi kawawa ka naman. Hindi naman nakikilala. Oh, diba? Kulang pa ba yung mga naliko mo na naipo mong pera? Salamat ka, maraming mahirap na natatanga mo pa. Abnormal. Napakaano naman ang babaeng to. Imagine niyo, yung ilang taong pinaghirapan na sahod di ka business, pati yun questionin mo, anong karapatan mo, girl? Bakit hindi ka maghanap buhay ng sarili mo? Huwag mong questionin kung ano yung natatamo ng ibang tao. Dahil wala kang karapatan. Honestly, wala kang karapatan. Pati ba naman yun, yung sinasahod di ka business, pakialam mo kung dumami pera niya, kung dumami pera namin, wala kang pakialam dun. Kasi, hindi ka naman namin hiningan eh. Hindi ka naman pinilit. Diba? So, anong pinamumukha mo?
ang mga binibigay ng sponsors is ginagano ni ka-business? Ganun ba yung pinapamukha mo? Baka ikaw yun. Kasi sino ba yung nag-solicit tapos nagpabili ng mga items? Hindi ba't ikaw? So, wag mong ibato sa ka-business ang gawain mo. Okay? Wag mong ibato kasi hindi ganyan si ka-business. Ano lang yan, imaginations mo lang. Diba? Na hindi pa nagigising sa katotohanan. Yung mga alipores mo nga, hindi nga nagigising sa katotohanan na niloloko mo lang sila eh. Diba? Na inuuto mo lang sila eh. Kasi, hindi nyo maamin-amin sa sarili nyo yung katotohanan na nauto kayo. Na nauto kayo ni Okray. At ikaw, Okray, nauto ka ni Rick. At ikaw, Clarissa, nauto rin ni Rick Aningat. Alam niyo mga kabisnes ko anong inaantay ko na panahon? Yung 3 bugok na itlog ang maglaban-laban. Ay, maglalabasan talaga yan ng baho. Si Rick Aningat, magaling yan sa recording. Recording artist yan, Okray. Ay, nako. Ewan ko na lang talaga kung anong kahihinatnan nyo pag nagkataon. Buksan ko muna to. Yung aircon ko ay nasa kwarto. Kung nasa Korea ka, ang lamig-lamig ng Korea, mag-aircon ka. Oh, come on, girl. Diba? Ang ginagamit ko mantika. O ayan, sabihin nyo naman. Lahat ang sasabihin dito, piling mayayamanin. Ay, talaga naman kung sa'yo lang naman, ay talaga naman di hamak may pera ako. O, hindi ikaw na may pera. Ikaw na mayaman. Kaya ka nga nagpaano, di ba? Nag-installment ka ng iPhone. Tapos sasabihin mo, nagsabi kami ng sana all. Ayaw nga namin ng iPhone eh. Anytime, pwede naman kami bumili ng iPhone eh. Kaya nga lang, hindi kami mahilig sa ganun. Sanay kami sa Android. Kung ano yung nakasanayan namin, yun na yun. Di ba? iPhone, edi sa'yo na. Ipaslak mo pa sa imong bakwa milabot, girl. Ha? Char. Kainin mo pa kasi Apple yun eh. Apple yung logo. Kainin mo. Ngak-ngakin mo. Charot. Oh, di ba? So, wait lang ha. May babasahin lang akong comment mga kabisnes. Wait lang. Ayan, may binasa lang saglit akong comment mga kabisnes, no? So, yun na nga, no? Alam mo, kung may pera ka, ipagmayabang mo. Go, girl. Bahala ka, ipagmayabang mo. Wala kaming pakialam. Ang tanong kasi dyan, hanapin mo paki namin. Ikaw lang naman yung mayaman na namimigay ng damit na tagsi-50 sa bangketa. Diba? Mayaman kayo. Namimigay ka nga ng damit na tagsi-50. Namimigay ng bag na gamit. Tuloy natin. Oh, chikadora. Tsakang palaka. Tsakang palaka, ikaw, ano ka? Tsakang butike. Tsakang kulubot. Tsakang ampalaya. Di bali ng tsaka. Basta maraming nagmamahal. Kaysa naman sa tsaka ka na nga, mukha ka pang butike, marami ka pang bashers. O, diba? Hindi ko naman iniinggit yung sasakyan ko. Nagla-live lang ako sa loob ng sasakyan. Napaka-nonsense ng sinasabi mo. Sabi mo, bibili rin kami sasakyan. Kahit 10 sasakyan pa. Sino kaya nagsabi ng bibili ng sasakyan? May nagsabi bang bibili ng sasakyan? Ano ka? Saan kaya niya naririnig ito mga ka-business? Grabe na yung hallucination niya, no? Ang binabanggit kong sasakyan, Okra, yung gusto mong ipagamit sa kagwangs. Baliw ka ba? Sapa ka, girl? Diba? Walang nagsasabi na bibili kami ng sasakyan. Ub naman nito. Bibili sasakyan. Hindi kami kasing yaman mo, girl. Inaamin namin yun, mahirap lang kami. Pero hindi kami katulad mo na mahirap. Mahirap nga kami pero wala kaming inaapakan tao at higit sa lahat, wala kaming sinasaktang tao na nakatulong sa amin. Marunong kaming tumanaw ng utang na loob, girl. Ikaw, marunong kang tumanaw ng utang na loob? Nakilala ka sa YouTube, kayong tatlong bugok na itlog, nakilala kayo sa YouTube dahil kay ka-business. Ano ka lang ba noon? Wala. Si Rick Aningat, ano ba noon? Wala. Si Clarissa, ano ba noon? Wala. Diba?
Hindi kayo kilala, kayong tatlong bugok na itlog kung hindi dahil sa ka-business. Yung mga Team Saltik mo, makikilala ka ba niya kung hindi dahil sa ka-business? Diba? Gamitin mo pa minsan-minsan ang utak mo, wag yung puro dak-dak, wag yung parang, asong ulul na tahol ng tahol. Diba, girl? Ayusin mo kasi. Paminsan-minsan, before you speak, make sure na yung sinasabi mo ay totoo. Kasi wala namang nagsabi ng bibili kami sa sakyan. Ano kami, tanga? Naplano kami bibili kami sa sakyan pag nakaipon kasi yun yung gusto ni Bay. Wala kami sinabi na para sa'yo, na para inggitin ka or whatsoever. Pakialam ko kung mag-live ka sa sasakyan. Diba? Sino namang may paki? Sabi ko nga sa'yo, hanapin mo pakim namin, girl. Wala kaming paki kung saan ka mag-live. Kung anong gawin mo sa live mo, magtutuwad ka dyan, magsasayaw ka dyan na para kang, mag-pole dancing ka. Who cares? Diba? Who cares? No one cares. Oh, char. No one cares. Pabilin mo, Define. Congrats. Define? Ano yan, pine tree? Bakit sino ba nagyayabang ng sasakyan? Alam mo, common na sa Japan ang sasakyan. Who cares? Pati ba naman yun, Okray? Diyos niyo. Mga estudyante nagbisikleta. Ako may bisikleta pero di ako marunong mag-bike. O ano? Lahat ng tao doon, puro sasakyan. Hindi na kailangan ipagyabang. Nakita mo lang nagla-live sa loob ng sasakyan. Bibili rin kami ng sasakyan. Grabe ka, girl. Alam mo ba kung bakit gustong bumili ni Bay ng sasakyan? Kasi natutuwa siya dahil marunong na siyang mag-drive. Kaya niya gustong bumili ng sasakyan. Hindi dahil sa'yo. Hindi dahil naiinggit sa'yo. Yucks! Alam mo, parang feeling mo kainggit-inggit ka. Sa mukha pa lang, sa ugali, sa kilos. Walang gustong-gustong maging katulad mo. Walang maiinggit sa'yo kasi hindi ka kainggit-inggit at walang kaiinggitan sa'yo. Yun, prangkahan tayo. Eto, ko to. Totoo tong sinasabi ko. Hindi ka kainggit-inggit, Okray. Sa totoo lang. Sa pagmumukha, sobrang, ew. Hindi naman sa nagmamayabang ako na or parang, inaano ko siya, yung parang, gisaway ba? Ano ba tawag dun sa Tagalog? Hindi naman sa parang, may tawag dyan eh. Nilalait kita, sure, yung pala. Hindi sa parang nilalait kita. Pero yun ang katotohanan eh. Ako, sinasabi ko kung ano yung nasa loobin ko. Hindi kailanman, as in promise. Kahit nga nung nakita kita ng personal, as in, sabi ko talaga, hindi ka kainggit-inggit. Alam mo yun, boses mo pa lang. Boses alien. Mukha mo, kulubot na. Yung sinasabi mong yaman, hanggang yabang lang naman din kasi yun. Kung may sasakyan ka, who cares? Ikaw naman ang nagmayabang, di ba? Gusto mo nga, sabi mo nga, gusto mo ipagamit sa kagwangs pero walang may gusto. Kasi kung gusto namin, edi sana nag-grab na kami sa opportunity na sinabi mo, di ba? Yun kung naiinggit kami sa'yo. Hindi No. No way. Ugali mo, basura. Kaya nga nagsama kayo, isang basura, isang basurera. Ay, hindi. Isang basurera, isang basurero. Nagsama kayo, basura. Diba? So, wag mong pangarapin. Wag mong mapangarapin na magkaroon ng may naiinggit sa'yo. Oh, no. No way. Hindi kailanman. Masaya na ako kung anong meron ako. Masaya ako sa itsura ko. Pangit na kung pangit. Whatsoever. At least marami pa rin nag-message sa akin na hindi pala nagme-message, nagko-comment. Gusto nila ako. Maraming nagko-comment ng ganun. Diba? Hindi ako maganda nun. Ikaw. Diba? Wag, ambisyosa kang palaka. Tangal-tangal inggitera ka? O walang kakwenta-kwenta may makuntit. Inggitera. Ikaw ang inggit. Pag inggit, pikit. Ganon. Di ba? Feeling mo naman kaiinggitan ka. Yak! Sukang-suka nga ako sa pagmumukha mo.
sa pag-uugali mo. Tapos kaiingitan ka pa? No way! Mamatay na lang ako kaysa naman mainggit pa ako sa'yo. Yaks! Ew, kadiri! Lang, may masabi lang, ganon. Oh. Eh ano ngayon, kung magpakita ako, at least ako kaya kong magpakita. Eh ikaw, kahit ibuli nyo ako ng ibuli, oy. Eto nga, nagre-relax ako dito sa Korea. Korea ka ng Korea, mukha mo, Korea. Hindi ka tatanggapin sa Korea, ibabala ka lang sa South Korea, gagano'n ka, ibabala ka sa ano. Kasi mukha kang bala. Ano? O sabi mo, feeling rich. Eh at least, feeling. Oh, ikaw na mismo nagsabi, feeling rich ka. At least nagfi-feeling rich ka. Uy, who cares? Feeling pa lang yan, pero totoo. Oh, totoo doon siyang mayaman. Alam mo kasi, okay, ito, ulitin ko ulit sa'yo. Ang totoong mayaman, hindi nagmamayabang. Yun lang. Prangka ang istorya. Ang totoong mayaman, hindi nagyayabang. Eh, ikaw, puro yabang. Ang dami kong naririnig mga kabis, pero hindi ko na pwedeng ano kasi sa inyo kung ano yung mga pinagyayabang niya eh. No? Gusto ko magsabihin, ma'am, bigyan mo ako ng ano, bigyan mo nga ako ng authority na sabihin yon tung mayabang na to. Kung gusto, ay nako, nagpipigil lang ako. Buti na lang, may respeto ako sa kanila. Kaya hindi ko sila pwedeng ilaglag. Char! Hindi ko sila pwedeng i-ano mga ka-business. Pero, alam niyo ba itong yabang na to? Kung saan umabot? To the highest maximum level yung kayabangan niya mga ka-business. Puro yabang. Wala namang ganun. Char lang. Nagawa ko na. O ano? Ano ka ngayon? Yaks! Yung sabi niya mga ka-business, oh. Ano ka ngayon? Yung mukha niya, salwa. Mag-ano na lang tayo, bulagaan na lang tayo, no? Ay, inaantay ko talaga yan. Tayo. Kasi yung laro. Laro tayo at bulaga. Inaantay ko nga yan, Okray. Hindi mo na kailangan sabihin na bulagaan tayo kasi alam namin. Kasi nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang viewers mo lang ang bobo. Diba? Viewers mo, ha? Nakatuwa ka sa sarili mo. Kasi pag nakapagyabang ka, Emerson Dino, natakot ko na yan, ganyan-ganyan. Gawin mo kasi. Punta ka dito sa Korea, magdala ka kutsilyo, ha? Kasi maparol yung kutsilyong ditong gamit. Punta ka dito, magdala ka ng kutsilyo, so yung pinananakot mong papatayin mo, iitakin mo, so magdala ka ng itak kung gusto mo. Ako... What? Dahil lang pala dun sa teleserye, pakinggan nyo ito mga ka-business. Unang tagpasin. Diba? O kayo wakwak kayo ng wakwak, kahit sino pang basurero ang kunin nyo para magwakwak. Kunin nyo ng kunin. Gusto nyo lahat ng tao gawin yung reactor. Nakakatawa. Yung sinasabi niya yung naalala niyo mga ka-business, yung serye, yung teleserye na ginawa ng ka-business yung sa Panggap. Di ba may parang ano dun? Katang isip nga eh. Alo? Inaano niya pala, ina-apply niya pala sa sarili niya yun. Akala niya siyang papatayin. Grabing imagination yan, no? Cry. Grabe, malala na girl. Sobrang lala mo na girl. Kawawa ka naman. Sobrang lala mo na, kailangan mo na talagang ipa-check up. Lala na yan. Dabs me yung Marimar. Hihi. Kawawa namang nilalang ire. Iba nakikisawsaw para lang magka-content. Ano pa? Nagano nga kayo dyan? Babasa ako. Ano natin mga ka-business? Ilayo natin ng konti. Negalab Shara. Ayun yung tatlo. Bonus na nga yun eh. Ano daw? Charity ang sayang ang kanilang kinita sa inyong tatlo. Bonus yung pagmumukha mo. Di bonus din pala sa'yo yung kinita mo sa paggagawa mo ng live gabi-gabi patungkol sa amin. Diba? Kung tutuusin, kayo yung bully ng bully sa ka-business family, diba? Kung anong pinapangalan nyo sa amin, diba? Tapos ngayon, gagalaiti ka na ano ka, yung
ano ba tawag doon? Kung sa Bisaya pa, nabalsan ba? Ano ka tawag doon? Nagantihan. Oo. Ngayon, galit na galit ka na nagantihan ka ng ka-business family. Utot mo! Higupin mo! Huwag yung sigarilyo mo, utot mo ang higupin mo. Para naman magising ka sa katotohanan. Mukha kang palaya. Ito mga ka-business. Na nga yun eh. Kumikita na nga kayo, pinababayaan namin kasi tulad ko ako, busy person. Siyempre, inuuna ko yung aking business. Huwag na natin ano yan mga ka-business kasi kabaliwan yan na lang yan. Without camera, behind the camera. Business. 2000 kasi hindi ko pa napapanood yan sila Emerson, ang ka-business. 2018 pa lang, nagcha-charity na ako. Oh, talaga ba? Uy, di wow! Good for you. Char. Without camera, behind the camera. Ako, may ilalapag ako niyan. Mapapatunayan ko yan. Wala daw siyang camera, pero may lalapag daw siya. Ano kaya yun? Oh, ginoo ko. Ginagawa mong bali, wala daw siyang wala daw camera yun ha, pero may lalapag siya. Mapapatunayan daw niya. Ay, naku, wala na akong masabi sa kabaliwan ng babaeng to, no, mga ka-business. Sadyang utak na lang niya ang, ewan ko ha, utak na lang talaga niya. Ewan ko na lang talaga. Yan. Tsaka yung nagka-COVID, nagbibigay din ako sa mga barangay. At pati nga yung tao sa airport eh. Oo. Na umuwi ako, nag-assist lang sa akin eh. Naging friend ko sa FB. Oh. Mahilig ka kasi sa ano eh, no? Okay? Alam mo yun? Mahilig kasi siya sa pogi, mga ka-business. Oh, sa mga pogi dyan na subscribers, i-chat na si Inday Okray. Message kay Inday Okray. Papatusin kayo nan. Mahilig yan sa pogi. Sabi nga niya, ano nga sabi mo doon, Okray? Ang pogi ng pulis doon sa Camp Karingal. Gusto kang hingin. Yucks! Kaluod. Yucks ka. Luod ka. Diba? May asawang tao pero napupugian siya dun sa ano, tapos para daw siyang ano, kinikilig-kilig daw siya. Yucks! Diba? Mukha mo, Okray. Hindi ka papatulan ng pulis. Walang papatol sa'yo. Kundi yung asawa mo lang. Totoo naman yun. Diba? Asawa lang naman niya talagang papatol sa kanya kasi asawa niya yun eh. Pero yung mga pakilig-kilig moments niya kuno dun sa pulis. Kakadiri. Ilayo na natin mga ka-business. Yun, more travel ako. Pero, wala yun. Sa una lang yun. Tumutubo na sila kasi may mga nag-sponsor noon. Oh, diba halos di nyo naman nagagamit yung pera nyo dahil halos pera naman ang sponsor. So, yung mga hindi nyo nagamit, ilabas nyo. Oye, ano pala yung pabahay? Ha? Tanga ka? Tanga ka? Tanga ka? Yung bahay pa nga lang ni Bong, walang sponsor yun eh. Diba? Yung ibang mga pabahay, magkano lang naman ang mga sponsor nun? Tanga ka? Bakit ganun-ganun kadali magpagawa ng pabahay? Kung magkano ginagastos? Ay, girl! Use your common sense. Ang binibigay lang ng mga sponsor mostly dun is mga gamit sa bahay. Diba pa? Pang? Ha? Oo. Ang mga sponsor ang binibigay pagkatapos na yung bahay. Kaya nga nagpapabahay si ka-business dahil nga dun sa kinikita niya sa pagcha-charity niya, sa pagtulong, kaya nga nagpapabahay siya. Wala ka neto, no? Wala ka neto. Sino may mga utak dyan, pakibigyan siya ng utak kahit papano. Kawawa eh, kawawa. Wala eh. Wala tayong magagawa, wala siyang utak eh, no? Tanga ka. Pinapakita mo lang, alam mo sa mga pinagsasabi mo, honestly, Okray, dito mo pinapalabas talaga, pinapakita mo kung gaano ka katanga. Nakakaawa ka. No? Bahay ni Bong, walang sponsor yon. May sponsor lang, pang foods lang ng pagpagawa ng bahay. Sa mga trabahante. Foods. Gastos yung lahat ni ka-business. No? Para lang matauhan ka, Okray.
Yung sa ibang mga pabahay, gastos dun nila kuya. May iba nag-i-sponsor, depende yun sa sponsor, pero hindi ganun kalaki. Pera pa rin yun ni ka-business. Yang itinutulong niya sa amin, pera nila yon. Hindi yun galing sa sponsor. No. Para lang matauhan ka, yung utak mo. Kinakalawang yung utak mo, okray. Sprayan natin yan ng W40 ba yun pa? Pang? W40. Esprehan natin ng W40 yung kinakalawang mong utak. Kawawa ka naman. You're so kawawa, no? So, yun mga kabisnes, hindi na rin natin masyado pang pahabain itong vlog namin na ito. Sadyang, nakakatawa. Nakakatawa ka, sinungaling ka, okray. Wala kang utak, kinakalawang. Char. Kalawang na yung utak mo, girl. Meron kaming W40 dito, natira pa to nung may motor pa si Bay. You can come here, sprayan natin ng konti para naman lumuwag-luwag yung kalawang sa utak mo. So, yun na po mga ka-business. God bless po sa ating lahat. Wala lang, ginagawa ko lang siyang katuwaan kasi, alam niyo yun, dito niya proof nyo kung gaano siya kasinungaling. Dito, malalaman nyo ang kasinungalingan ni Okray. About sa depression, prank lang pala. Okray versus Okray. Kinakalaban ng kanyang sarili. Oh no. My God. Nakakaawa. So, yun lang. Support po natin mga kabisnes. Unang-una, yung teleserye pong ginagawa ngayon ng kabisnes production. Pasensya na, hindi muna natuloy-tuloy. Hindi talaga siya totally tuloy-tuloy kasi mga kabisnes, yun nga, may maraming gampanin sa church. Especially, nalalapit na yung event namin sa church. Kaya, pagkatapos nun, pwede na, at saka abangan yung mga kabisnes kung saan pupunta ba. Malapit na kasi magsa-summer na no? Mga kabisnes, may maiinggit na naman dyan. Lalo-lalo na, marami kaming parating. May marami na namang maiinggit dyan. Iiyak na naman yon. Ay, kawawa naman talagang nila lang. So, yan God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Please support po unang-una, Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, syempre po ang channel ng mga kagwangs mga kabisnes. Please support po Vera Andito Official. Thank you po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa amin. Thank you so much po sa inyo, Ma'am Erlinda, Ate Pretty Mine, Ma'am Ate Edita, sa lahat-lahat po, Ma'am Grace Ismael, sino pa ba? Animal Lovers, yan sila, mga masugid na yan, Ma'am Elna Candelario, Nana Channel. Yan, thank you po sa inyo sa walang sawa nyo pong kasi nababasa ko po kasi lagi comments nila sa vlog namin. Hindi po sila nag-i-skip ng pag-comments baga sa amin. Salamat po sa inyo silent viewers, subscribers, sponsors namin. Thank you so much po sa inyo. And Ma'am Sophie, advance happy birthday po. God bless po sa ating lahat mga kabisnes at birabanat lang po tayo. We love you all po. Birabanat and sponsors namin, thank you so much po talaga sa inyo. Abangan niyo po mga kabisnes kasi marami pa. Marami pa kayong aabangan ng mga sponsors na sabi daw nila nasa kanila na, ay, sana all. Pero marami sa amin. Nakakawang nila lang. Nag-hallucinate lang kasi sila. God bless po mga kabisnes. We love you all po. Sa bawat araw na lumipas, kabisnes ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, business, business ka business. Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila
Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!